Naaabot sa mahigit 30,000 ang posibleng mamatay at higit sa 2 trilyong pisong halaga ng infrastruktura ang mawawasak kung tatama ang isang malakas na lindol sa Metro Manila at karatig syudad bukas. Narito ang report. Ang bagong labas na OSAID study ay kinomisyon ng MMDA at resulta ng pag-aaral ng mga dalubhasa sa tinatawag na risk assessment. Ugnay sa pagkakataong magkaroon ng lindol sa Metro Manila at karatig syudad. Kasama sa pinag-aralan ang 16 na syudad at isang munisipalidad ng Greater Metro Manila area. Nakabase ang pag-aaral sa lokasyon ng bawat syudad at sa mga fault line ng lindol na dumadaan dito. Gayon din sa uri ng mga tinatayuan ng mga building at tulay at ang laki ng populasyon na maapektuhan. Parang hindi pa natin talaga ma-imagine yung mahigit sa intensity 7 ng lindol sa Metro Manila kung saan napakaraming istruktura. Yung pag-aaral ng PBOS, yung sinabi nila, huling gumalaw ang West Valley Fault 1658. Kung every 400 years gagalaw yung West Valley Fault, 2058. Pero not necessarily within that 400 years. Nandun na daw sa panahon na hinog na gumalaw. Sa pagtatala ng OSAID study ay nakakagimbal ang resulta. Sa senaryo ng isang magnitude 6.5 na lindol ay maaaring umabot sa 31,000 mahigit ang dami ng mamamatay. Mahigit 100,000 ang malubhang masusugatan. Aabot naman ng 9.6 million square meters ang total collapse ng infrastruktura at aabot sa 2.3 trillion pesos ang halaga ng kabuang buho o pagkasira. Huwag naman sana mangyari intensity 7 na lindol sa Metro Manila. Tayo ba ay handa? Baka po malaki ang pinsala. Sangayon sa pag-aaral, marami ang fatalities. Although we have plans, baka yung mga responders po natin ay hindi kaagad makakilos. Lumalabas na pinakamalaking pinsala ang malamang na mangyari sa mga syudad ng Caloocan, Makati, Maynila, Marikina, Pasig, Quezon City at Taguig. Nagpamahagi na ang MMDA ng mga bagong mapa sa mga lokal na pamahalaan upang bigyan ng lahat ng babala. At ito na ngayon ang bagong labas na Earthquake Risk Map kung saan ipinapakita sa bawat syudad ang malamang na mangyayari sa senaryo ng isang lindol. Ano pong ibig sabihin ng mga kulay, Chairman? Halimbawa po yung dilaw, ibig sabihin hanggang 41,500 lang ang pwede mag-collapse na struktura. Low risk ang dilaw. Low risk po yun. Pag ito pong orange natin, mahigit halos 83,000 ang babagsak na struktura. Okay. At pag ito naman pong purple, pink, halos 124,000 ang babagsak na So, struktura. high risk na po ito. Yes. So yung red, ito yung very high number magkukulapse na struktura. More than 125,000 ang babagsak sa pag-aaral. Very high number. Opo. Ay, so, antipolo pa rin at bahagi ng kainta. Bakit po ganun? Dahil sa lupa Yung, na nasa ilalim. yung foundation at yung uri ng mga gusali. Lubhang nakakabahala ang nilalaman ng Risk Assessment Report. Ngunit ayon kay Tolentino, importanteng malaman ito ng lahat upang maagapan ng maaga bago dumating ang isang malakas na lindol tulad ng bumulat sa Cebu at Bohol. Medyo nakakapanik pag-isipan. Ano pong uunahin dapat gawin? Ang gagalaw po dito yung local building official, yung city engineering office. So magkakaroon po ng pulong yung mga Metro Manila mayors kung paano po ito mapapatupad. Siguro itong after ng barangay election. Sana nga ay may oras pa ang Mega Manila para mapaghandaan ng isang malakas na lindol. Bukas ay ipaliliwanag namin ang mga paraan para mapatibay ng makabagong mga materyales ang mga pribado at pampublikong istruktura.